Yo, what's up? Second vlog natin this year. So, magpo-full day kami. And check natin yung pump mamaya. Nakapag pre-workout na rin ako. And si Pring kasabay natin ulit. And titingnan natin if aabot yung client ko from US, Ray. Kasabay ko siya kapon nag-workout, push day. First time mo mag-workout na may tulog ngayon, bro. Ayun, bro. Pwede, Tingnan pwede. natin. Pero nakapag-full day na tayo last time, di ba? Oo. Pero ngayon, magpo-full day tayo, overall naman. Ay, dyan na pala si Ray. Ito na pala, sakto. Sakto. Ito yung kliyente ko na from US. Yan, obese yan before. Ngayon, makikita nyo kung anong itsura niya. Oh, tsaka di ba nabanggit mo sa akin kanina, sa States na, sila? Yung asawa niya. Yung asawa niya Sa nag-work men's health sa men's clinic. health clinic. So yun kasi yung maganda sa States, actually sa ibang bansa, na very open na sila sa men's health clinic. So dito sa Philippines kasi, sobrang bago pa lang din. At syempre, that's what we want, na mas malawak yung knowledge natin. Siyempre, makatulong tayo sa kapwa natin lalaki, bro. Oo naman, no? Kasi I think na siguro yung men's not just overall health, no? Yung physical health, mental clarity, talagang hindi kasi siya natututukan eh. Siyempre, sanay tayo ng lalaki, Sinasarili. okay lang yan. Sinasarili lang yan. Oo. So it's good now that I think mas napag-uusapan siya. Oo. Diba? Napag-uusapan yung health ng lalaki at napag-uusapan din yung mental health nila. Overall, kasi syempre, pagka ang lalaki is healthy, stoic for the family, basically yan ang nagiging sandalan ng pamilya eh. Tsaka gusto natin dito may data talaga, bro. Oo, tama. Yun naman. So, hindi naman babato yung clinic sa'yo nang wala naman data, nang hindi ka pinag-blood work, hindi Exactly. nagparan ng mga test. Exactly. So, lahat, may pwede nang gawing solusyon. Totoo. Di ba? Totoo. Kung ano yung kailangan ng katawan mo, Totoo. ano yung kailangan mo as a man. Exactly. Diba? Kasi minsan nakala mo, bata pa ako, mataas pa testosterone Testo ko, bagsak level. na pala. Yun na nga. Diba? Kasi nga, syempre, sa stress, sa pagod, dami kasing factors talaga. May mga kliyente ako before, bro, na 20 plus pa lang, bagsak na yung testo. And then, yung mismong mga doktor sa US, pinapadala na yung pang TRT dose nila na nasa syringe. Para Tapos, papasok na. Oo. So yan guys, kasama pala natin sa vlog. Siyempre. Kirk, what's up bro? Pakita mo si Ian. Ian, di ka dito. So, big shout out to my boy, DJ Ian Sanders. Ilang pounds na na-lose mo? Probably about 15 kilos. 15 kilos, so that's around 35 pounds. Congrats bro, tuloy-tuloy lang. We have still ilang months left. So parang 2.5 months left for his abs na lumabas. Siyempre, congrats bro. Next race. Actually, to hindi ko talaga ginagawa to before, bro. Kasi nung nagka-problem ako sa traps. Yun, tinuro sa akin to ni Pace Prehab. Sina Sir Francis. So, activation muna ng mga muscle dun sa likod para mag-support dun sa posture na naka-chest up ka lagi. Band pull apart. Actually bro, napansin ko na iba yung activation ko pagka nung ginawa natin to. Mas okay siya talaga. Ito bro, si Ray. Bro, Victor Pring. What's up brother? How are you? Victor, nice to meet you bro. Nice to meet you. How are you? I told them that your wife working at a men's health clinic there. Yeah. Good looking bro. Thank you. Congrats. Pump cover. Oo nga palm cover. In a bit, we'll see it. Let's do full day today. Actually, same problem din before. Ito kay Ray din. Makikita niyo mamaya yung scap niya. Bumibitaw. So, ayaw mag-stabilize dun sa position. Pababa. Parang nung nagsinulog ako pre. Kasi, syempre big shoutout to my brother, Danton Adarna, JJD, Rico Adarna, and of course, Jed Galang. Kinakausap nila ako ng Bisaya. Then, Bisaya in English. Tapos ako nagre-respond na lang ako, English. So, hindi, minsan pala Tagalog. So, yun. Kasi nga, medyo nakakaintindi na ng Bisaya. Gamay lang. And tingnan nyo dito bro. Ito yung mainly problem ng iba. Nag-wing yung scap. Ito rin yung problem ni Ray. Yan. Kita nyo, nakabukol.
So, ang kailangan, activate natin yung mid muscle para gawing neutral tong position na to. Yan, yung thoracic spine. Tsaka hindi masyadong mag-wing yung scap. Nagiging problem kasi kapag ka pulling movement, dito kinukuha yung force, imbis na dito sa lats. So, kailangan, pre-exhaust muna natin, activate, para at least malesen yung pag-recruit ng ibang muscle. See? Kita niyo bro yung winging. So, dapat nakaganyan siya. Hindi siya dapat nakaganyan. Ay, Dapat hindi. naka-flat yan. Dapat flat. Okay. Kaya nga, i-activate muna natin para malesen. Pero ito, pinapa-work ko talaga sa kanya to before. Kaso, tinatamad siyang i-workout kasi nga, parang nakakatamad naman talaga gawin kapag ka nagbubuhat ka na ng mabigat. Di ba? Parang sa mobility exercise, yung iba, hindi na nila ginagawa kasi nakaka-boring gawin. Hindi ka na-challenge, hindi mo nararamdaman yung pump. Pero sobrang importante nun sa first few lifts mo kasi nga, yun yung magdedictate nung pag-activate ng main muscle. Tsaka kung gusto nyo ng good posture, huwag nyong alisin yung mobility exercise na yan. So, expect nyo na lang pag naubusan ako ng English kay Ray. Ha? I'm not the Philippines that has happened. I'm not popular with guys. First exercise natin, syempre favorite natin, T-bar row, upper back bias tayo. Dito. So, ito lang. So, dito mga bro, kailangan lang dito. Kailangan yung chest nyo, nakadikit pa rin sa pads habang nagpo-pull. Then, chest up. Actually, hindi nyo kailangan mag super extend ng back. Like nito. Hindi. Ito lang, yan. Just full drop lang ng arms, then pull na. Okay? Since ang binabias natin dito is upper back tsaka mid portion ng back nyo, hindi kailangan na mag-overwork yung erectors. Kasi pag nag-super slouch tayo ng ganyan, mararamdaman mo talaga yung back. Pero yun nga, yung other pull manggagaling dun sa erectors. Unless gusto nyo talaga siyang incorporate, palakihin yung erectors, pwede. Pero overload ng overload. Pero dapat mas mabigat. Cham, kamusta naman ang ano mo ngayon, recovery mo? Sobrang okay, sobrang okay. Okay, tuloy-tuloy na. Actually, nagiging aggressive na nga ako sa life Pero yun nga, like nang sinabi ko before sa pacing, kailangan pakiramdaman pa rin natin yung safe side ng training. So, kahit gusto ko nang i-lift yung 35 to 40, hindi ko pa rin ginagalaw. Patience lang, patience. Patience lang muna. Pero last week, wala na akong nararamdaman eh. Wala na. Oo, sa mga lifts ko na 30, as in walang pulling or sharp pain after the training. Wala. Kahit before bedtime. Tama, tama. Kasi last week, nafe-feel ko pa yun eh, yung after the training. Akala mo okay lang, pero pagdating ng bedtime, may discomfort. Oo. Last warm-up to, gawa lang tayo ng 6. So sa last warm-up, kahit mga 50 to 60% ng pinaka-working set nyo. Pero lower reps lang. Parang nire-ready mo lang yung system mo dun sa working set. Coach, paano mo malalaman kung nagpo-fire up na yung CNS mo? Yung recovery, bagsak. Okay. Tapos sluggish ka na. Okay. Ako madalas parang brain fog na eh. Yung parang kahit kausap kita, parang Hindi na siya nagpo-fire up? wala. Pero number 1 recovery. Mararamdaman mo yun na tsaka yung lifts mo, pababa. Okay lang na steady eh. Okay lang na steady. Medyo okay pa eh. Pero kapag pababa yung lift mo from last week, kailangan na talagang mag-reset. Si Ron nga pala guys, siya ang natin, susunod na IF Baliwag. Mahiramalay nyo, di ba? Di ba? Sa ganyan naman talaga nagsisimula lahat eh. Lalo naman nagsimula na malupit agad eh. 10 lang. Next na yan bro. IFBB Lechon Kawali. Let's go. Malay nyo, baka Chest biglang, up, bro. Chest baka up. biglang isali namin to ng KG Classic. Kasabay itong chest up. Huwag nyo lagi kakalimutan yung chest up kapag kayo, nagpo-pulling movement. Yan. Lalo sa rope. Sabi ni Ron sa Ian, bakit pag kasi Kuya Vic lang kasama ko, 15 to 20 reps kami lagi? Pero tama yung high repetition bro sa beginners Kasi parang nagiging redundant yung movement. Mas na-familiarize yung katawan mo na gumalaw ng tama. Tama. Kahit dun sa hardest part ng execution,
mas kaya niyang gawin. Yung tempo natin, hindi siya sobrang bilis, hindi rin siya mabagal. So basically, ramdam mo yung every movement. Oh, yeah. Ito 5 plates na pala ito sa sprint. Actually bro, ang gaan ko magbuhat ngayon. Nga? Ang gaan ko magbuhat ngayon. Magaan. Hindi ako masyadong super heavy. Hindi kasi kahit kahapon, Oh. 40 lang minax ko sa ano eh. Dumbbell? Oh. Tapos ito mga bro huwag nyo kakalimutan yung hangin. Every rep dapat meron kasi doon nyo lang malalaman na nagbe-brace kayo ng tama ng core. Kasi kapag hindi kayo nag-brace ng tama sa mga heavy lifts, doon nagkakaroon ng problem sa chan, like hernia, yan. So, dapat incorporate nyo lagi. Kaya makikita nyo ako sa video, lagi ako naka-inhale exhale. Kasi para alam ko na yung core ko nag-work din ng maayos. Hindi siya yung parang patay lang. Pero neutral mo lang yung ulo. Yan. Ito, yan. Yan. Ulo ka talaga natin. Tapos make sure nyo dito mga bro, yung yung wrist steady na yan. Wala na yan, parang pag nag-pull ka, wala na yan ganon. Mali yun, baguhin nyo yung ganong pulling movement. 3, 2, 1, push up. Let's go. 1. Ay, nakita nyo yun sa kanya, kasasabi ko lang, hindi nakikinig, Di ba? Kasasabi lang, di ba? Di ba? And ito. Kung paano yung position ng wrist mo dyan, yan na yun. Yan na yun. Ngayon, ano mo to? Ano to? Baliko ba yung wrist mo? Yan. Steady. Yan na. Yan. Kailangan nakalapat. Para hindi stress yung nyo. Pero pwede kayong gumamit ng wrist strap dito. Malalakas lang talaga si Napring kaya hindi nagre-wrist strap. 3, 2, 1, push up. Yan. Let's go. Drop mo lang tong wrist. Yan. Pure elbow lang. Go. See? 1, O ngayon, naka-steady na. 2, Pag nakaganon kasi, mas mag-a-attract kayo ng arms, ng bicep. 5, So, hindi natin mababias totally yung back. Sayang. 7, push. Yan. 8, let's go. 9, Come on. Okay. Kita mo yung difference? Di ba? sabi ako. Kasi sabi ko lang tapos biglang ginawa. Kaya ako ginagawa ko technique dito mga bro, ito. Yan. Nakalapat yung thumb ko para at least wala akong ganun na movement. So, naka-steady to. Pang-stabilize ko ng wrist tong thumb ko. So, yan. Tapos, naka-fully hook lang yung ko. Yung 4 fingers ko. Hook lang, ayan 1. So, sa akin ginagawa ko ito, bro, kasi may tayo yung belly button ko. So, para walang pressure. Pag ganito kasi, mas may pressure sa tiyan ko So, dito, mas nabababa ko yung rib cage ko ng maayos. Tapos, walang engagement dito sa core. Masyado. Pero pwede nyo gawin yon. Lalo if may imbalance kayo hips, if may tight na hips, left or right, pwede nyo gawin yon. Basta make sure lang na hindi nagpa-fire up yung lower back. 70 tayo, bro. Last one. Okay. So sa akin kasi sa movement, gusto lang natin i-maximize yung upper back, no? Pero kasi, if gusto nyo rin kasing idamay na rin yung rear delts, yung ginagawa ni Pring kanina, pinapasobre niya na talaga yung pulling. So dito, sasapunin yung rear delts nyo. Ayan naka-engage na agad. Kaso ang downside nga, pag nag-fire up to na nag-fire up, mas mahirapan na kayong i-engage yung mid-back. So kailangan natin i-balance So, wag niyo susundin yung ginagawa ko. Yeah. Unless you want your rear delts to grow more. So, dapat ang pull mo dito lang. Chest up lang, ito lang. So naka-align lang mismo yung upper arm sa torso. Okay. Hindi siya magpapass. Kasi kailangan mo makorek pa sa system yung mismo movement. Yung kanina yung rin na 1, sinabi ko. 2, 3, 4, plus 1. Okay, done. So next natin bro, hammer strength throw. Pero ito naka-neutral grip na tayo. So doon kanina naka-overhand tayo, more on upper back siya, mid-back bias. Dito, papapasukin na natin na mag-work pa yung lats. So as much as possible, yung elbow papuntang hips. Sabay. Sabay, pwede. Titignan ko lang kung kaya nun yung chan ko. Yan. So dito.
So dito, straight set tayo. 10 to 15, 3 sets. Tapos, same pa rin yung tips ko before, 3 finger. Dito yung load, pag pulling. Hindi sa thumb. Kasi sa thumb, ang mangyayari, magro-rotate yung arms nyo, mas mapupunta ng upper back. So gusto natin, ang grip nyo, dito galing sa 3 fingers sa dulo. Para mas madali matak, ma-rotate yung arms ng pa-external. So mas madadala natin sa hips yung elbow. Hindi siya lalabas. Dito ako mag-grip bro. Kunti lang. Okay. Yan! 1, 2, 7, 8, 9, elbow down. As much as possible, huwag kayong mag-lean backward. Okay, kasi mag-shift yung load sa upper back automatic. Kasi dun sa positioning. So, ang gusto natin, yung chest nakadikit sa pads habang nagpo-pull ka. So, makikita nyo yung lat niya. Actually, yung teres part niya nga, ayan o. Nag-i-engage agad. Ayan. So, dito. So, if hirap pa kayo sa ganitong positioning, pwede kayong mag-single arm lang. Tapos, lateral flexion ng torso. Ayan. Okay? Isa rin kasi sa mechanics ng lats is yung lateral flexion. So, okay lang yon. Hindi naman mag-overwork yung oblique nyo dito sa position na to. Kasi nga, ang movement nanggagaling sa arms, hindi naman sa torso. Diba? So, ito yung lats. Actually, hindi naman kailangan talaga yung 3 fingers. Pero if hirap kasi kayong mag-pull and nagro-rotate yung arms nyo paloob, mas maganda, i-off nyo yung ano bang tawag dito? Yung tuturo, pointing fingers, tsaka yung thumb. Okay? Para mas madaling iikot paloob, etong tatlo lang. Basta dito, naka-steady yung position, pero feeling nyo, pinapasok nyo yung elbow. Okay? Kung ano preference mo, okay. Pero ako, mas maganda ako naka-thumb out, para dito ako manggaling. Mas madali siyang i-rotate paloob. Yan lang. See? So, hindi nyo kailangan exaggerating movement na pag ganon. Marami ng muscle yung mag-work doon. Bro, ano pa lang masasabi mo tungkol sa mga science-based lifters? Okay naman yung pagiging science-based, pero dapat, for me, para ma-maximize yung pagiging science-based, ilagay nila sa actual na pangyayari. Like, i-experience nila, makita rin nila sa ibang study na na-experience yung ganitong study na sinasabi nila. Para at least, hindi lang totally abstract. Di ba? Kumbaga may application. Sayang kasi. Meron na bang Olympian na nanalo na science-based? Actually, ang naging science-based ngayon, bro, si Terence, Classic Physique. Science-based lifting. Actually, lahat naman science-based lifting approach. Ang pinagkaiba lang kasi sa bodybuilding side is more on overloading More on, hindi sila concerned sa fatigue. Ang concern kasi ni science-based mostly sa fatigue, overtraining. Kasi nga, mas over-fatigue yung muscle, mas less mag-recover, mas less mong matitrain. So basically, mas mabagal yung progress. Pero little to no difference lang naman. So kung saan ka mas nag-e-enjoy, kung saan yung mas preference mo, as long as may progress ka pa rin monthly, okay lang yun. Ang kailangan mo nalang tignan doon is yung pagiging consistency mo. Ngayon, kung on and off ka, kahit science-based ka, nonsense yung pagiging science-based kasi nga, hindi mo rin na-apply ng dire-diretso. So, hindi mo nakikita yung long-term effect sa katawan. Tama. Consistency over intensity. Ulitin ko, consistency over intensity. Guys, we're discussing those things here. Not to hate on anyone, sa mga gym bros, sa mga science-based lifters, sa mga newbie lifters, or sa mga old-timer lifters, no? Pinag-usapan lang namin yun kasi syempre, meron kaming sarili naming idea dun sa mga bagay-bagay na yun, no? And it's always good to share those ideas sa iba't ibang tao, di ba? Get ideas from other people at syempre, masubukan din natin, di ba? Kasi for lifting over a decade na, syempre, marami kang mga knowledge na gustong, subukan. At kung ano ba yung nag-work for you. Sinabi nga ni Champ, kung what works for you, basically yun yung gawin mo. Oh. And as a trainer kasi bro, sa amin, as a trainer, as much as possible, tinatry namin i-simplify lahat ng explanation. Kasi yung mga kliyente namin, hindi naman into fitness talaga Kumbaga gusto lang nila mag-transform. Pero hindi na nila parang kailangan isipin yung mga technical terms dito, ganito, ganyan. Hindi pwede, masisira lang ulo nila kapag in-explain natin yun. Tapos nagmumukha lang tayong alien kasi nga hindi naman din nila naiintindihan yung sinasabi natin. Di ba? Yan.
sando na pala si Lat. Ako na lang pala di nakasando ah. Yari tayo dyan. Tignan nyo last si Ray. Bro, mga aba. Eto bro, pwede nating ilabas yung picture niya. Before and Dito. after. Yung before and after niya yung ngayon. Tapos yung pinaka-fitness journey niya, nag-start around, alam ko, 40. Yun na. Wow. Good job. Natural green. Natural green. Yan lang. See? Ayos mo ka, pre. Ayos mo ka. Yan. Smile. Bro, hindi, tawa yun na, bro. Actually, isa sa naging consistent ako sa workout. Pag pangit ako tingnan sa salamin, hindi ko gagawin ng exercise. Di ba? Kailangan parang may dating ka pa rin pag nag-exercise. Feeling mo, binibidyoan ka lagi. Ganon. Dapat ayos mo ka. Pero yung mukha hindi dapat ganyan, bro. Smile lang. Smile lang. Ngingiwi ka, pero maganda tingnan yung form mo. Last. Pwede kayo mag-4 plates dito, bro, ha? Nakita ko anong pinigilan natin na mag-extend yung back niya. Doon na siya nag-start mag-struggle. Kasi nga, hindi na galing sa erectors yung force. Dito na mismo sa lats. Sunog bigla. Di ba? Kasi nakaganon ka agad sa position eh. Last two. Last one. Oh, good. 4, 5. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga bro na na pag may machine, hindi nyo kailangan sundan yung machine. Kailangan yung machine yung susunod sa katawan nyo mismo. Like nito. Parang diet yan. Pag susundan yung diet. Ayun naman. Diba? Single arm tayo. Pero dito lang tayo sa range of motion na merong best leverage yung lats. So, andito lang tayo around 90 to 120. Okay? Nung lat, ito lang siya. So, dito, gusto ko, neutral sa top, and then sa bottom, magre-reverse tayo para at least ma-full tuck natin yung elbow. So, dito, then, 1, 2, 3. So, yung load, constant sa lats. Ayoko mag-engage yung traps ko na ganito yung gagawin ko. Okay? Mawifeel mo talaga yung full stretch sa lats. Kaso nga, may ibang muscle na naka-engage. So, sayang din. Ito, favorite ko talaga to bro, itong grip na to. Kasi nga, free motion siya eh. So, na-align ko ng mas maayos yung joint ko dun sa movement. So, yan. Yun yung lats. Reverse. 1. Kung makikita nyo yung shoulder, naka-steady lang sa position. Walang shrug up, walang super pin down. As in, nandun lang siya sa position niya na ang magro-rotate lang mismo is yung upper arm nyo. Yan lang. So basically, parang yung laruan, yung may joint na Spider-Man, di ba? Halimbawa, Superman. Yung mismong galaw ng movement ng arms nun, ganun na ganun lang din yung galaw nyo dito. So wala siyang pag ganun. So wala kang back and forth. So dito, kapag ka-dominant yung teres, teres major nyo, mas mapipil nyo talaga dito. Yan. Kita nyo yung separation ng lat ni Pring, tsaka ng teres part. Ano pa? Kasap lang yun. Dali pa ng orin. Hirap gawin. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kapag ka bumitaw na yung muscle. Ayan bro, tingnan mo, nag-wing yung scap. Di ba? So ang mangyayari, dito siya yung nakahatak sa rhomboids. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, sobrang importante ng activation ng mid-back. Tapos ito yung sinabi ko sa inyo, kaya sanay si Pring. Ito yung sinasabi ko, ayan o. Kaya bukol yung erectors niya. Kasi yung mga rowing movement niya, dinadaan niya sa ganun din. So less load. What more kung mas ma-prioritize niya pa yung movement sa lats? Ang laking improvement. Ayan. Di ba? Bukol na bukol yung erectors. Oh. Diyan ka kasi humahatak from pulling. Kahit kanina dun eh. Dito. Di ba? Chest up. Okay. Chin down. Let's go. Okay.
So dito mga bro, same din ha, hindi kailangan mag-pass yung elbow dun sa torso. So ayaw natin ma-offload yung lats. So dito kailangan natin constant tension lang. So tingnan niyo yung position dito. Ayan. Hindi siya nagpa-pass dun sa torso. Ayan. Na-align niya lang. Align lang. Yan. So hindi siya sosobra dito. Kasi pag sumobra ka na, mag-start na itong mag-engage, tsaka yung upper traps. So if may tropa kayo, yan, na alam na mabilis mag-engage yung traps nyo, ito yung pwede nyo gawin. Deactivate nyo yung muscle. Yan, nakapress. Ito yung ginagawa ko. Yan. When I started working out, it's always full range of motion. Yeah. I think the past 10, 11 years, when I started working out with Ben, he was like, you don't need that full shit, bro. Just on this ratio. On the internet, they always talk about full range of motion. Yeah. And that's how I grew. That's how I grew my back. Yeah. With not full range, because when I was doing the full range, I kept on building my erectors, but can't get the width. So there's a time and a place for Yeah. full range. Full versus- range. Yeah, there is, but they're both. Full range, it will be beneficial for functional training. Yeah. But for bodybuilding, isolation is, we need to focus. So every muscle has a best leverage. So if you check on the internet what range of motion work with the lats best and offload with the lats, you can see the range like around 90 to 120 degree shoulder flexion. That's why we stop here, right? And then when we go up here, it offload the lats. So you can check it in the internet if you wanna learn more. Yeah, even the abs workout. I've been doing abs workout since I started lifting. Then when I lifted with Mado, he was like, "You don't need that full range. Just do this range, You bro." guys, when you say don't do full range, that's for mostly every body part. Yeah. Yeah. Not just for. Especially, it depends on what dominant in your body part, right? You don't need to go full range at the chest press if the front delt is dominant. It's already firing, so it will lessen the loads at the chest when you do full range, right? Our old school style doesn't work anymore. Yeah. That's why they're in the international stage. Exactly. That's how I trust them. Yeah. I trust. But we love old school, brother. Yeah. Yeah, we love old school. We all started there. Yeah. So like that's why sinabi nga natin kanina, no, sinusubukan natin lahat for what's optimal talaga. Kasi kung hindi mo naman susubukan, hindi mo malalaman kung ano yung pinaka-optimal. And that's why we have the champ here to educate Old school us. still working, but there's a better way, proper way Execution, yeah. to. Yeah. Alright, talk to him in English. Shoutout sa Rise HRT, sa aming supplier ng GHKCU. Siyempre guys, hindi naman pwedeng basag-basag ka lang, kailangan maayos din yung balat. Kailangan glowing ka pa rin, bro. Oo. Hindi na uso yung ngayon eh. Ito yung nawala ng contest prep namin. Check nyo yung sa waking ko. Yung mukha ko, grabe. Oo. Ayoko na maulit yun. Hindi na mauulit yun. Oo. Kita nyo, nagka-fire up yung rear delts niya. Oh. Diba? Kailangan ko, bro. Yan lang, yan lang. Yan lang. Heads up, heads up. Yan lang. Yan. Ito mo pumaba lang sa palikod. Bro, ano ang strongest point mo? Before? Ako, before talaga, chest eh. Chest talaga. Oo. Chest dominant ka talaga. Oo, before pa. Inabot ko yung shoulder. Oo. Yun talaga eh, no? Oo. Tapos, lately, ang naging dominant ko talaga sa laro, back. Back talaga. Back, ayan. Pagka doon ka naman nagla-lights out eh, pag Oo. tinigura mo. Sa harap, sumasabay, average, sabihin na natin average sa pro level, pero pag likod, Oo. ayun na. Kumbaga, doon na highlights na, tayo na iba pala. Oo. Actually, kaya lahat na nagpursige palakihin yung back dahil sa'yo eh. Actually, nag-start yung lahat bro gusto na gumanon eh. Oh, nag-start yun na bro, yun talaga, yung ganong ganong posing,
Kasi sobrang dominant talaga ng back ko dun sa mga Japanese competitor. As in, pag talikod, wala na. Saan ang pinaka ano ka? Na tuwakan laro? Siyempre, of course. Japan. America given na eh. Oo, pero ako Japan talaga. Giving yung community doon, tapos kung paano nila i-value yung oras. Kasi before, expected namin, pag sinabing show 9 a.m., makakasampa kami 10 or 11. Doon, sinabing 9 a.m., sasampa kayo ng stage. 9 a.m., nasa backstage na kami, paakyat na lahat. Iba, no? In Japan talaga, they really value time. And importantly, yung athletes. Tsaka yung athletes dun, bro, ano talaga, parang superstar in the Japan. Bakit hindi ka, nagpa-naturalize sa Japan? Alam ko, nabigyan ka ng opportunity. Oo. Actually, nabigyan tayo ng offer sa Japan, pati yung mga supplement doon. Kaso, yun nga, may better kasi na may better na proposal kaya hindi namin May better na ginawa. plano ang Diyos. Oo. Pero malay nyo, baka biglang maging Joven-san na to. Joven-san! Bro, kaya na nung peptide niraran mo? Naka-ano ka ngayon GHKCU. Actually, yung Clo mix na kasi, di ba? Clo, tapos Reta, para lang hindi din talaga ako mag-crave ng too much. Pero super low dose lang ako doon. And then, yung isa, Motsi, nag-Motsi. Motsi. Yan. Yung favorite ko yung Motsi. Iba no? Yan. Kasi, nung pagka-start ko ng Motsi, the next day, yung pump, yung pinost ko last week, grabe, first time ko ulit na feel yung fuller feeling. Kahit na hindi high intensity yung training. As in, basically, movement, pero pump na pump yung ano. Ang downside sa akin, yun nga, gutom after. Kasi nga, sobrang utilized ng carbohydrates nung kinain ko. So, ang pinaka-pang-control ko lang din ng cravings doon, kaya nagpasok din ako ng Reta, is yung for insulin sensitivity. Si Mau ba, pinagamit mo na ng Reta Oo. o Tears? Reta. Reta. Pero short pace lang. Siguro mag-run lang kami ng 6 weeks ulit, and then papa-off ko na. Kasi okay na ako sa katawan niya Ewan ko lang siya kung okay na. Pero syempre, di ba? Kanya-kanyang goals As, siya hindi, as na ako yung may alam, tama. papahintayin ko siya. Pahinga ka muna. Oo, pahinga. Guys, we're not encouraging anyone to use peptides. We're just discussing it, no? Kasi syempre baka may nanonood dito. Actually, kahit sa TikTok, sa Facebook, sobrang dami nagpo-post. Actually, encouraging everyone to purchase or use it. Kami dito, pinag-usapan lang namin kung anong gamit namin. Tsaka bro, be responsible kapag ka gumamit niyan. Make sure nyo na may nakacheck sa inyong doctor, physician, para hindi bara-bara yung pag-approach nyo dun sa protocol. At the same time, kailangan kasi nakabantay dun sa mga markers sa blood work. Kasi if yung mga yan, hindi nyo kayang i-apply, wag na lang kayong gumamit. Totoo. Yan. Kasi syempre, aanihin mo na ba naman yung payat ka pero may sakit ka, di ba? May abs ka pero unhealthy. Yung sinabi ko sa'yo before, bro, fitness is not about how you look. It's about Fitness how is you about feel. how you feel. Exactly. Especially feeling healthy. Yun yung number Coach, one. paano yan? I feel good while eating. Oh. Patay tayo dyan. Alam nyo, sila Ben, sila Mado, sila Ken, sila Julius, lahat yan sila pag-usapang pagkain, gaganon na lang sa akin. Nako, kabik. Kasi naman, given naman kasi syempre, I always have gigs, I travel a lot for business. Kaya syempre, flexi talaga ako, no? So, it's always a 6-1 ratio sa akin. 6 days diet, 1 day cheat day. Kasi nga, wala hindi kaya na schedule talaga Or 3-1-3. 3 days diet, 1 day akong kakain, tapos 3 days diet ulit. That works for me. And kaya na-stick ko yung lifestyle, di ba? Pero syempre, kunyari, every other day ka lang magda-diet, medyo mahirap yun. Kailangan, you reach a certain point muna. For example, targetin mo, let's say, 8% body fat. Then after that, maintain mo for like 3 or 6 months. Then siya ka magpasok ng mga ganong type ng basically flexible diets. Kasi when you start out tapos flexi diet agad, medyo mahirapan ka talaga. Baka masyado akong sabihin na, ang tagal ko na. 1 year na ako, 2 years, tapos hindi pa rin ako masyado nagpa-progress. What I'd suggest is basically, know what you want. Para nga, at least, alam mo siya talaga. Commit to it. Sinabi ko mga bro, timeline nyo yan, hindi yan timeline ng ibang tao. Tama. Huwag nyong i-sacrifice yung happiness nyo dahil lang gusto ng ibang tao na makita kayo ng ganito. Pwede na
yata tayo sumayaw sa tondo eh. Pwede na, pre. Paano nga ba yun? Paano yung steps na turo mo sa amin? Sa tondo? Paano? Yan, yan pala yun. Puta. Ayo, shoutout to my boy YG. What's up, bro? Lagi ko nakikita. Pag nakita ko ni YG, ganun. Kuya nga pala ni YG. Shoutout to my boy Kirk. Pre, alam mo nung sinimulan ko gamitin tong belt na to? Dito yung tiyan ko. Dito ako nagsimula. Tapos, dito na ako ngayon, pero ito yung pinaka-comfy sa akin. So, ganito kalaki yung tiyan ko dati. Bro, isang step lang dito, ang laki na niyan. Oo. So, dito ako nag-start noong January 2025. Tapos ngayon, andito na ako. Patay. Mipis. Pero bro, kada kain ko talaga, lumulubog eh. Every time I eat, weight goes down. Yeah, ask him. Every time I eat. If I eat tonight, if I eat tomorrow night, the weight keeps coming down. I haven't had a good sleep since I came from Dubai, which was around, I think, second week November. So November, December, now January, going to February. I haven't had the proper sleep or the full rest. But he was saying like if I get a proper rest for at least a week, it'd be more. I'd look better. Because of that, when I went to Taiwan and I did New Year's for work, my weight dropped because I had rest. And he was saying like if you had a week rest, you'd look better. So I'm excited for some sleep. Yun lang naman concern ng mga, ano bro eh, mga science-based before mainly, yung recovery. Recovery, sa totoo lang. Pwede standing dito. Yan. Yan lang. So ito yung position ko mga bro, hindi talaga siya nakaganito. Okay, naka-rotating arms ko. Ayan. Ayan. Kita nyo? Ayan. Para siyang pataga. Ayan. Tapos nakadrop yung shoulder. Ayan, maintain na yan. Tapos palayo to. So, feeling nyo may nahawi kayo palayo. Para kayo nagsiswimming. Ayan. Ayan. Kahapon ano ba ginawa natin? So pagkagising namin, rice and yung Feb 14 na event. Tapos yung sa atin pa na Feb 15. So tatlo. After ng workout. After ng workout, diretso kami dun sa isang building kasi may pinapakonsult sa akin na bagong negosyo sa kaibigan sa building niya. Sa afternoon, meeting namin si for sa ano? Yun na yun. Alam niyo na yun. Basta ano? Tapos afternoon, diretso kami sa birthday ni David Ardente. Sin. Ito nga nakatulog sa upuan eh. Ano yan? Nakatulog sa Ano upuan. yung tawag dito? Good problem. Kanina nagising ako sa text ni Ben. Sabi niya, bro, saan ka na? 1 p.m. Eh, usapan namin 2 p.m. Sabi ko, shit, Rat-rat kagising siya ko eh. lang. Eh, si Ron, sabi ko, tara, tumayo ka lang. Sabi niya, okay lang yan, kuya, at least nakatulog ka. Sabi ko, hayop ka, wala kang pakialam sa tulog. Kailangan ko magawa natin yung dapat natin gawin. So pagdating ko dito, shoot na nga agad kami ni Ben. Tapos nag-chat naman sa akin yung aking kaibigan. Big shoutout to my boy, Alfred Sangil. Pupunta na kami in a bit. Sabi ko sa'yo, on the way na ako, pero pupunta na ako. Pag-uusapan naman namin yung event ni Mayor Lazatin sa Feb 14 para sa bayan ng Angeles City. So we'll be there in a bit. Mabilis lang biyahe para mga 50 minutes lang eh kasi Skyway lang naman. Tapos NLEX. So punta na kami dyan, pag-usapan namin yun. Then after naman, pagbalik natin from Pampanga, meron naman tayong meeting ulit para sa Rice. So syempre, big shoutout to Rice International. Grabe, salamat sa inyo for getting us as your
hindi naman endorsers, no, pero to be affiliates of the brand. Of course, my brother Vin. Talagang ano, tagal na kasi natin naghahanap ng peptides. Thank you no? for the guidance ng mga doktor namin. Oo, syempre Yan. big shoutout to our brother. Meron kaming i-release. Sayang lang wala ka dito eh. Doc Austin, di ba? Yan. Thank you, Meron thank kaming you. lalabas na podcast that will start shooting this week. Ah. So, magsasawa kayo. Sana huwag kayo magsawa pala. Sa contents na ilalabas namin ni Champ, together with our brothers, Mado, Doc Austin, Maboy Ju. Salamat sa lahat, no? Champ, I'll give you the floor. Magpasalamat ka sa kanila. Yan, thank you sa inyo. And lahat ng bibitawan natin dito is parang insight lang sa inyo. At least alam nyo kung anong ginagawa namin. Pero may mga boundary tayo na dapat alam natin kung kailan mag-stop, kung kailan dapat gawin, and kung kailan hindi talaga siya dapat gawin. Oo. So, yun na. Diyan na natapos yung second vlog natin. See you on the next one, guys. See you on the next one. Again, everything that we're sharing here. Sa amin lang to. Tama kayo, mali kami. Di ba? Yun lang naman eh. Mali kayo, tama ka tayo. Oo. Baliktad. Hindi, di ba? Kaya, actually, kaya nakakatuwa si Carlos Agassi dun sa mga vlogs niya eh. Tama kayo, mali kami. Yun lang, sabihin namin sa inyo. Walang ano dito, walang perfecto dito. Kung magkakamali kami, okay lang. I-call out nyo kami, i-comment nyo kami. Willing kami tanggapin lahat yan. Pero sa amin, yung mga sinasabi namin dito, is just our experiences in life. And we're doing this hindi para magyabang, hindi para maging cool, hindi para maging astig, but to just share what we have experienced in our own lives. Kasi yun naman yung gusto namin eh. Kasi when we were on our way, wala naman kasi tayong sinusundan na anos Wala. eh. Tayo yung naging teacher natin Tayo. eh, di ba? And that's why we started, I became part of this, syempre, with the guidance of the Champ, dahil nga syempre, gusto namin mas lumawak pa yung mga storya. And kaya, guys, tatapusin na namin yan dahil nandito na ang tunay na bida ng vlog. You know? Yeah. Yeah! Yan. Say hi, say hi. Say bye. Bye. Take care, God bless. Peace, everybody. Big shout out to Olympian Mecha Gym. Big shout out to Rice HRT. Shout out to everyone that's here with us. Of course, brother, thank you for being with us. Go to mommy, go to mommy. God bless. Peace.